Love and Body Works. Naginit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Happy morning mga Sausawera at Sausawera worldwide! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? At sa Okrayan, ready na rin ba? All set na kami dito, Hans. Kayo dyan, kamusta? Siyempre kami rin, Chang! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Harapan ating pag-usapan, aminan, awayan at mag-ukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan, pangayan ay solusyonan. Face to face, Sinong sisitango? face to face, Sinong ngingiti? face to face, Ang mga problema, face to face. huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Hello mga kapatid from the Happy Network. Abay, sama-sama na naman po tayo sa loob ng isang oras upang pag-usapan na naman ang isang tunay na kwento ng buhay ng ating mga kababayan. At habang po kayo ay nag-e-enjoy sa inyong mga summer getaway. Alam ko sa inyo, may mga ibang nagpaplano ng pupunta sa beach, yung iba pupunta sa probinsya. Abay, sana kahit nasaan man kayo, patuloy po ang pagtutok nyo dito lamang sa programang Ang Hatid ay syempre pa eksplenasyon sa mga bagay-bagay na kailangan ng solusyon. Hindi ba? At eto na, ang mga talaga namang hindi nagsasawang mga sausawero at sausawerang nakatutok pa ho sa iba't ibang bansa sa ating website, sa internet. Talagang napapanood nila ang ating programa. Ito ang ilan sa kanilang mga mensahe at mga comments. Ito galing kay Jess Fajardo Avila. Good day po, Chang Amy. Ang ganda po ng show ninyo. Uy, salamat naman. Hindi kompleto ang araw ko kapag hindi po ako nakakapanood ng F2F. Pakibati naman po ang aking lola na si Lola Goreng. Kahit na hindi na po siya makatayo, pinipilit niyang makapanood ng programa. Hello po, Nay! At parang dramang pelikula ang pinapanood niya at minsan nga po, nagiging comedy pa. Tuwang-tuwa po talaga siya at pakibati na rin po ang nanay ko na si Melly Avila. Hobby na rin po niya ang manood ng F2F. Tuwing nagtitinda naman ng isda at kapag 10:30 na, syempre, face-to-face na nakatutok ang nanay ko. Pati na ang mga namimili. Hello po sa inyo dyan na nakikinood daw. Sana po yung magtagal ang inyong programa ng marami pang taon. God bless po and more power. Salamat! Maraming salamat po talaga sa inyong lahat dahil bahagi po kayo ng programang tinututukan ng taong bayan. At syempre, ako pa rin po ang inyong nag-iisang pambansang kapitana, ang inyong Chang Amy na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, syempre pa kasama natin, abay ang lovable at huggable na Barangay Kagawad. Abay walang iba kundi ang nakakasama nyo rin gabi-gabi sa Night Chat ni Chonky Bench at ni Laila Chicadora sa 92.3 News FM. Walang iba kundi si Hans Mortel. Maraming salamat, Kapitana, at happy morning sa inyo, mga sausawera at sausawera! Nako, ready na ba kayo at may isa na naman tayong problemang susubukang i-solve today? Ready na? Ay nako, mabuti na lang nandito kayo dahil sigurado ako na pati kayo dyan na nakatutok sa inyong mga tahanan. May mapupulot na naman tayong mga aral. Alam niyo na kung kanino manggagaling sa ating Trio Tagapayo! Nako, tatlong exemplary mga Filipino na talaga namang dapat tularan. Unahin ko na pong ipakilala ang ipinagmamalaki ko. Sobra akong proud kasi sinasabi niya kung minsan magkahawig kami para daw kaming magmami. At ako, talagang ikinaka-proud ko yun. Aba, ikaw ba naman ang tawaging anak ng Chief Public Attorney ng Republic of the Philippines? Ang napakahusay pong si Chief Attorney Persina Rueda Acosta.
ito, lagi naman akong binibless nito. At lagi niya sinasabi sa akin na, be good and remember, always say your prayers. At yan din ang lagi niyang ipapaalala sa inyo, ang ating pong spiritual advisor, Father Sunny Merida. Ang ikatlong tagapayo naman natin. Ako, bago pa kami mag-date dito sa studio, andun kami sa dressing room kung ano-anong pinapakain sa akin. Sobrang maalaga talaga. Naku, maming-mami talaga. At bukod doon, eksperto pa po sa psychology dahil siya ay doktor, Dr. Camille Garcia. Mga tatlong ka-close ko at eto pa ang isa. Eto naman, manager ko daw siya. Pero saka na muna yon. Ang importante, ngayong umagang to, siya muna ang ating kapitana. Mga kapatid, nang dahil sa kalasingan, sariling kumpare ang nasa lisihan. Kaya ang kanyang bunsong anak daw hindi alam kung sino nga ba ang tunay na ama. Naku po, ano ba nangyari? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Isang mister ang may malaking duda kay Mrs. Nagkaroon kami ng problema doon sa naging kumpare ko. Pero sa relasyon ng asawa ko. Isa ko po nagsabi sa akin noon, niloloko na ako ng asawa ko. Nagalit ako nung pinantaan ko sila, papatayin ko siya. Ako, masakit po sa akin, hindi lang naman yan. 4 ho yung anak namin. Hindi pa ho talaga kami nag-uusap niya simula nung pinalayas niya ako. Para kaming kawawa rito, nakikituloy lang kami rito sa kumari ko. Hindi mo man ako binigyan ng paliwanag. Ewan ko lang kung ano magagawa ko. Pag nakita ko yung lalaki na yan, baka mapatay ko pa. Tanggapin kaya ni Mister ang revelasyon ng kanyang kumpare. Ito lang yan sa number 1 na pambito ng lahat. Face! Isang mister po ang naguguluhan kung ano nga ba ang katotohanan. Dahil ang kanyang panglimang anak na 2 months old, abay si kumpare daw ang tunay na ama. Upang ikwento po ang kanyang saloobin, narito si Nestor Tarayo. Pasok! Magandang umaga po, Kuya Nestor. Pakikwento nga sa akin, paano bang nangyaring ikaw ay nagkaroon ng duda dito sa pang-ilan mong anak? Pang-5? Lima po. Okay. Bakit po? Anong nangyari? Kasi po, ganito nga po yun, ma'am. Yung asawa ko, na may ginagawa sa kalokohan. Anong pangalan ng iyong misis? Ligaya po. Ligaya. Kayo po ba ay kasal? Kasal po kami. Ilang taon na kayong nagsasama? Bale, ano po kami kinasal February 14? Ano pong taon? 92 po. 1992. So, ilang taon po si Ligaya no, nung pinakasalan ninyo? 13 po. 13? Kayo? Bata nyo naman nag-asawa? 27 po. Nung napangasawa nyo siya, 13 siya, 27 kayo? Bakit naman ganun kalaki ang agwat po ninyo? Saan po ba kayo nagkakilala ni Ligaya? Sa, ano po, sa bahay na po. Kaninong bahay? Sa bahay namin. O, bakit napunta si Ligaya dun sa bahay nyo? Nag-stowaway po yan eh. Ma'am, nag-stowaway. Oh, okay. Tapos, Ayun nga po, nagkaroon kami ng nagkaibigan po kami dalawa. paano po siya napunta dun sa bahay ninyo? Sino pong may kakilala talaga sa kanya? Kinukup siya ng nanay ko. Saan siya nakilala ng nanay nyo? Sa bayan po. Ah, parang napulot siya sa bayan, ganon. Nalagaan po. So, kinupkop, tapos tumira sa inyo, mga ilang buwan o taon bago ninyo parang naramdaman na nagkakapalagayan na kayo ng loob. Taon din po, taon. Okay, bago nyo naramdaman na parang nadidevelop na kayo sa kanya. Okay, so hanggang kinasal po kayo. Kinasal na po kami. Okay. So, yung pagsasama po ninyo naman, maayos naman. Ayos naman po, ma'am. Kailan parang pakiramdam ninyo nagkaroon ng problema? Ito lang pong taon na to, ma'am. Bakit? Anong naging problema? Trabaho po kasi ko sa loob po ng isang buwan. Isang beses lang po ako umuwi. Paano po ninyong nasabi na merong ginagawang hindi maganda Sa pisang ko ang po. misis ninyo? Minsan ko po nagsabi sa akin. Anong sinabi sa inyo? Lalaki nga po pumupunta sa bahay. Ah, yung lalaki. Opo. Ang sino daw yung lalaking yun? Yung kumpare ko nga po, nalaman ko nung huli na. Anong pangalan ng kumpare nyo? Baby po, balayo niya. Baby. Paano kayo naging magkumpare? Sa ibang bata po. Ah, merong ibang bata. Pareho kayong ninong. Ganun po ba? Opo. So, nung nalaman nyo, yung sinabi na yun ng pinsan ninyo, kinausap po ba ninyo si Ligaya? Hindi na po, ma'am. Bakit? Ay, nung ano po yun, nung dumating po ako, naglasing po ako. Oh. Nasaktan ko na po siya. Sino? Yung asawa ko po. Si Ligaya. Naginom po ako. So, nung tinanong po ninyo ang asawa ninyo, Opo.
Syempre, nagulat siya. Ano bang ginawa niyo? Sinampal niyo? Sinuntok niyo? Pinulpi ko po siya. Ay, ginulpi niyo? Proud pa Sa kayo? gawa po ng inom. Nalasing po ako eh. Nagpaliwanag po ba si Ligaya? Hindi na po. Dapat ho, kinausap niyong maayos. So, umalis na lamang po si Ligaya, ganon. Opo, nung nasaktan ko na po eh. Nasa na mga bata? Yung apat po nasa akin, Oh, ako po nag-ano ngayon. iniwan ang 4 na bata sa inyo. Nasaan ang bunso? Yung baby. Yung inaakala ko pong anak ko po. Oh, bakit mo naman nasabing hindi mo anak yun? Ayun na nga po, hindi ko nga kasi siya kumpare ko po eh. Kinausap niyo po ba yung kumpare ninyo? Ayun po, nung nabalita ko nga po na gano'n, sinugod ko po siya. Kasi nag-abot po kami ng kumpare So, ko. hindi niyo rin pong kinausap. Nanugod na naman po kayo. Po siya. Ang tanong ngayon, mga kapatid, siya nga ba yung sinasabing hindi ko maintindihan bakit yun ang sinasabi at paniniwala ni Mang Nestor na itong kanyang kumpare ang tunay na ama ng bunsong anak nila? Dahil ang sabi niya, parang lumalabas, nasa lisihan si Kuya Nestor ng kanyang kumpare. O para ipaliwanag po ang lahat, huwag po kayong manunugod. Narito po, si Baby Leongson. Pasok! Kakasabi ko lang eh, hindi ba naiintindihan yung sinabi ko? Ano bang di maliwanag doon sa Tagalog ko? Diretsa ang tanong, baby. Totoo ba yung sinasabi ni Mang Nestor na nasa lisihan mo siya sa kanyang misis? Yes, ma'am. Pero ma'am, by accident po. Ay naku naman po talaga, ang buong paliwanag ni baby kung ano nga ba talaga ang katotohanan at kung ano yung sinasabi niyang by accident lang. Nalalaman po natin sa pag-uwilig po ng paborito niyong Barangay Hall on Air, ang Face to Face. So sa makatuwid, wala kang masyadong ginawa. Yes, ma'am. Higa ka lang. Nakatype lang po ako ng unang dahil nga... At nakatakip ka pa ng una! Opo naman! So parang ang sinasabi mo, hinayaan mo na lang si Ligayang magpakaligaya. Yes, ma'am. Pag talikuran, harapin mo, face to face. Face to Face is brought to you by Everbilena Live. Si Kuya Nestor po ay nagagalit at naguguluhan kung naging tapat nga ba sa kanya ang kanyang misis at kung siya nga ba ang tunay na ama ng kanilang bunsong anak. At kasama nga natin ngayon ang kumpare niyang si Baby. Magkumpare kayo dahil dun sa isang... Isang kumpare po namin, ma'am. Oo, na inaanak ninyo yung Yes, ma'am. anak. Okay. So ano ang nangyari at may nakapagsabi daw kay Kuya Nestor, yung kanyang pinsan, Yes, ma'am. na nakikita nga daw kayo ni Ligaya. Na ano po yung nakikita niya po? Ayun ang hindi ko alam. Ano nga ba daw po ang nakikita? Ay, sabi ko sana ng pinsan ko na nag-aabot siya ng panggatas. Nag-aabot ka ng panggatas at nakikita ka daw madalas sa bahay. Tulungan niya. Siyempre po, ma'am, as concerned citizen po, na wala pong ma-daddy yung ano... Concerned citizen. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, kasi ma'am, dahil wala pa nga akong may gatas yung bata. Siyempre, umiiyak ko, nagugutom. Eh, wala naman pong kasalanan Nasaan yung si bata. Kuya Nestor nun? Nasa trabaho niya po, pero hindi daw po nagpapadala sa kanya sa asawa niya. Okay. Pero ano yung sinabi mo kanina nung tinanong kita kung sinalisi mo si Kuya Nestor sa kanyang misis, ang sabi mo by accident. Ano yung by accident? Yes, ma'am, maling term lang po, ma'am, yung salisi, ma'am. Kasi, ma'am, yung time po na yun, ma'am, kasi, ma'am, galing po ako ng birthday nun sa mga kaibigan ko sa katrabaho ko. Oo. Ngayon, ma'am, inabot po ako ng madaling araw na ipag-inuman po. Oo. Ngayon, hindi po ako napagbuksan lang po ng airpot ko, ma'am, ng father ko po. Naisipan ko doon na lang muna matulog lang sa kanila, sa kanila. Okay po, ma'am, di ba? Bakit naman sa kanila? Sa dami ng bahay doon, bakit yun pa ang napili mong bahay? Kasi po, ma'am, sila lang po yung mas Pinakamalapit? malapit po. Yes, ma'am, mas malapit lang po yung sa amin kasi, ma'am, eh. Okay. Ganun ka ba ka-welcome na kahit na anong oras pwede ka magpunta doon? Yes, ma'am, kasi ma'am, ni-expect ko din kasi dahil kumpare ko siya, magkaano lang din kami. Halos parang magkakapatid lang dito, turing lang din namin, di ba? So sa makatuwid, mga anong oras yun nung ikaw ay kumatok? At Mga 2 o'clock, ma'am. Okay. Sinong nagbukas ng pinto? Si Ligaya po, ma'am. Nasaan si Kuya Nestor noon? Nasa trabaho po.
Nasa trabaho. So, pagbukas ng pinto, anong sinabi mo kay Ligaya? Sabi ko, Marge, patulog muna kasi napagsaka na ng tatay ko eh. Hindi ako makauwi. Sabi niya, oh sige. Saan ka natulog? Sa saig lang po. Saan si Ligaya? Ando po sa may higa nila, sa may kama po nila. Wala kang katabi. Wala po. So, ano yung sinasabi mong by accident? Ngayon po, nung nakaidlip na po ako, hindi ko naman po in-expect po na didibigit sa akin yung asawa niya. Nakayo ba? Ano mukha nyo? Lumapit si Ligaya Sa sa'yo. akin. Okay. Ngayon po, sabi ko, Mars, mali ang gagawin mo na yan. Hindi tama yan. Pero kung ikaw mapilit ka, bahala ka dyan. Mahiga lang ako dito, sabi ko. O, tas, pinabayaan ko lang siya. Wala akong kiss na nangyari. Baga, bahala siya kung anong ginagawa niya sa akin. Bahala na lang po siya. Uy, parang victim ka. Ganun. Anong ginagawa niya sa'yo? Hindi lang po. Tapos po, nung time po na yun, isang beses lang po nangyari yun. Hindi ko naman po in-expect na ganun po pala kalakas yung sperm cell ko po, ma'am. So, sa makatuwid, wala kang masyadong ginawa. Yes, ma'am. Biga ka lang. Yes, ma'am. Nakatype lang po ako ng unang dahil nga... At nakatakip ka pa ng unan! Opo naman! Yes, ma'am. Bakit ka nagtakip ng unan? Kasi ma'am, hindi ko nga po makatim na yung Dahil nga... So parang ang sinasabi mo, hinayaan mo na lang si Ligayang magpakaligaya. Yes, ma'am. Na para bang ang lumalabas pa dito, ikaw ay biktima ng pagkakataon. Yes, ma'am. Kasi ma'am, yung... Wow! Kasi ma'am, yung... So tinukso ka ni Ligaya. Yes, ma'am. Okay. Pagkatapos nun, nagkita pa ba kayo ulit ni Ligaya? Opo, ma'am. May naging relasyon? Wala po. Wala. Yes, ma'am. Oh. So ano bang tawag dito? Nakitulog with benefits? Ma'am, salary deduction lang. O ang tawag ba dito? Ito ba yung tinatawag na one time, big time? So 100% sure ka na yung batang yon, yung panglima, ay ikaw ang ama? Pero ma'am, nung nagdadalang tao siya, hindi kami sure lahat. Ngayon po, nung nakita po namin, lumabas yung bata, nakuha po yung namin, similarities po sa pamilya namin. Kahawig ko lang po konti, ma'am. Binasi mo lang sa kasi kahawig mo. Siyempre, ma'am, meron naman po talaga, makuha naman po talaga. Okay, okay. So, alam mo, nararamdaman mo yun sa sarili mo na ikaw ang ama. Sinausap ako ng parents ko, o sige, ganito na lang gawin natin. Stentuhan natin yung bata na lang. Baka kailangan niya yung gatas kung ano. Pero wala kang pagmamahal para kay Ligaya? Wala, ma'am. Wala. May girlfriend ka ba? Yes, ma'am. Oh, paano mo ito ngayon ipapaliwanag sa girlfriend mo? Yun nga ako inaayos ko ngayon, hanggang ngayon. Wala kang anak sa iba? Ayoko ngayon sa'yo. Wala kang anak sa iba? Wala po. Eto lang. Yes, ma'am. Dr. Camille, papaano po bang yung sinasabi na yon ni baby na by accident talagang si Ligaya ang may gusto, abay tinakpan na lamang niya ang kanyang ulo ng unan, na para bagang hinayaan na niyang parang lumalabas pa, ni-rape siya, ganon. Oo nga eh. Chang, kasi ngayon talagang Parang pinagsamantalahan pa siya. nakakalungkot isipin na nagiging parang palagi mo nang maririnig yung mga tinatawag natin mga one night stand. Tapos kumisan nga meron pang tinatawag na mga party sex during the weekends na talagang akala mong normal na walang emotion na naka-attach kung nangyayari yung tinatawag nating ganitong pangyayari. So basically kung mapapansin mo, ito yung tinatawag nating loveless sex. Dahil kasi talagang mismo, nag-uusap kumisan ang mag-partner na walang strings attached, na kung may mangyari man sa atin, ganito lang, parang napaka-casual na. Kaya nakaka-alarma rin, lalo na sa atin, sa ating komunidad at sa ating bayan, dahil kasi ito ay talagang karaniwan na nangyayari. Hindi lang sabihin mo ng kahit sa mayaman or sa mahirap, kahit anong estado ay nangyayari itong pangyayari. Ang isa pang napansin natin dito, yung sinasabi nga ni baby nung nakita niya yung bata, parang bumase lang siya
dun sa kasi medyo kahawig niya at kumbaga parang may lukso ng damdamin ba ang tawag doon? Ay, Totoo ba parang yun? lukso ng dugo. Oh, lukso ng dugo? Totoo ba yun? Karaniwan talaga nagkakaroon ng ng instinct kasi yun na merong lukso ng dugo, lalo na kung napayakap ka dun sa batang yun. Pero ito, mas siguro mas tama na kahit na sabi mong hindi magpa-DNA, karaniwan pag nagpapacheck ng kung anong blood type ng ng tatay at saka ng bata, dun mo makikita automatic kung kahit papaano ay meron talagang comparison na match sila. Dahil ngayon, kung sasabihin niyan yung itsura, talagang merong kahawig, kumisan, kahit na paglaki ng bata, dahil ang nakalakihan ay pamilya ni Mang Nestor at saka ni Ligaya, chances are nagkakaroon pa rin ng hawig dun sa pamilyang kinakagistan Kaya lang, kung inaako talaga ni baby na siya ay talagang ang ama noon at talagang confident siya na sinasabi yun, maaari talagang posible yun. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Gusto ko lang pong malaman, Kuya Nestor, bago po ba nabuntis ang inyong asawang si Ligaya, meron po ba kayong natatandaan na kayo po ay nag-siping? Meron naman po. Wala na po kami. Wala na? Kailan po ang huli? Nung kasi bihira po ako wala, ma'am Ay, bihira po talaga kayong Bihira umuwi. lang po umuwi sa loob ng isang buwan. Isang beses lang po. Oh. Hindi po ba ninyo naisip na may mga pangangailangan din ang inyong misis? Naisip May mga pangangailangan din kayo. Sa nangyari yun, baby, hindi mo ba naisip? Kasi dun sa pagkakataon na yun, pwede ka talagang humindi Yes, ma'am. Oh. Kaso Bakit nga- hindi ka humindi? Kaso nga po, ma'am, kasi ma'am, kung kung wala na po Kasi kung wala kang partisipasyon, walang ma'am. nabuo. Ma'am, meron yung participation, pero yung lower part lang ng katawan ko, ma'am. Pero wala akong participation, yung labi ko, yung Oo nga, hindi yun Ang sinasabi ko, kumilos ka pa rin. Ma'am, hindi, ma'am. Nakahiga nga lang po ako, ma'am, Pwede ka nga naman tumayo di ba? Yes, ma'am. Oo. Nakuhan, siguro alamin nga natin kung anong opinyon ng ating mga kasausawan dito sa studio. Pula ba kayo o puti? Boto hands tayo. Taas ang mga placard na yan. Go! Medyo mas marami ang nagsasabi na oo, may pagkukulang itong maaari si Kuya Nestor, pero ang simpatsya nila ay nandun pa rin sa mamang ito dahil nga syempre, siya naman ang talagang medyo nasa mas agrabyadong posisyon sa ngayon. Maraming salamat sa mga kasausawan natin dito sa studio. Mga kapatid, nagsimula po sa pagkakaroon ng pagdududa ni Kuya Nestor kung siya nga ba ang ama ng kanilang bunsong anak. At lahat po ng ito ay nanggaling sa kwento ng kanyang pinsan na madalas nga raw nakakakitang dinadalaw ni baby si Ligaya at inaabutan pa nga raw ito ng pera. Ano ba yung mga naririnig niya? At kung ano ba talaga yung nakita niya? Ito po, tanungin natin. Si Imelda Antolin. Pasok! Aling Imelda? Kailan po ninyo unang nakita na magkasama itong si Baby at Ligaya? Magkasama ba? Nag-uusap? Anong nakita mo? Ano po, bali, nagtataka lang po ako dito. Bakit lagi siyang dumadaan kada umaga dun sa bahay ng pinsan ko? Yabang-yabang niya, kapal ng mukha mo. Diretsa ang tanong, Aling Imelda, ano ba yung narinig mo? Tapos ma'am, nung nakita ko sa gilid ako, kita ko ma'am, sabi niya, kunin mo yung pambili ng gatas ng anak natin. Di ma'am, hindi pa ako inaano ko lang, sinusure ko talaga kung ano yung narinig ko, kung pinuprove ko po. Oo. Tapos nung aalis na siya, sinalubong ko siya, sabi ko, bakit pambili ng gatas? Bakit? Anak mo ba yan? Sabi ko pong ganun. Nagdi-deny pa kaya siya nung una, tapos nung Pero bago yan, may sinabi na kayo kay Kuya Nestor. Ay, hindi po. Nung nakita ko na po sila, narinig ko na yung akto na po na pambili ng gatas, itinext ko po ito dun sa kasamahan na umuwi. Bali, ano po yun February 18. So nung binugbog ni Mang Nestor si Ligaya, bagong panganak. Oo. Nabigla rin naman po ito kahit sino, biro mo malalaman Paano niya po ninyo sinabi sa kanya?
Eh, siyempre po bilang concern, dahil pinsan ko po siya, di po ba? Alangan, pabayaan ko naman po yung gano'n na narinig ko, tapos hindi, iyaan ko sa kalooban ko. Di, parang dadalhin ko po yun. Talaga nga bang concern itong si Ate Imelda? O nakikichismis lang siya sa nangyari sa pagitan po ni na Baby at Ligaya? Alamin po natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Hindi mo ako inantay kung maliwanag sa'yo. Hindi mo ako Sandali inantay kung lang. maliwanag sa asawa ko. Diretsa ang tanong, Aling Ligaya, sino po ba ang tunay na ama ng bunsong anak ninyo? Huwag talikuran, harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Natin. Opo. Hindi po ba ninyo kinausap kaagad si Ligaya? Inalam, ano yun? Bakit Hindi ganon? po. Kasi po nung time na po yun, sila na po yung Kung talagang nag-uusap concerned po kayo, bakit hindi nyo muna unang kinausap si Ligaya, babae sa babae? Ligaya, ikaw bang, sino bang ama nun? Eh, kasi- May relasyon ba kayo niyang baby? Eh ma'am, nung time na narinig ko rin po yun, ano rin po ako na sabi ko, Be, ano ba yan? Anak ba yan ni Bebe, Ligaya? Ginanong ko rin po. Sabi po ni Bebe, hindi naman po siya sumasagot eh. Kumbaga talagang, siguro po, totoo yun. Hindi nga siya nagsalita na, Ate Mel, hindi totoo yun. Hindi po siya sumasagot. Siya yung nagkulang ng, dapat babae ako eh. Ako yung dapat na, Ate Mel, ano ba ang gagawin ko? Parang binaliwala po niya ako eh. Kaya sa galit ko rin po yun, inano ko na po sa asawa niya kaagad. Kasi naunawaan naman namin, Aling Imelda, na oo, masakit yun para sa isang lalaki, masakit para kay Mang Nestor, pero kasi wala pa nga tayong sapat na ebidensya. Di ba? Parang attorney, sapat na po ba yung sinasabi ni Aling Imelda na narinig niya? Na sinabi na, o eto, pera, pambili ng gatas ng anak natin. Sapat na po bang ebidensya yon para sabihin yon ni Aling Imelda kay Mang Nestor na siyang ikinagalit naman ni Mang Nestor kaya nasaktan niya yung kanyang asawa at ang sabi nga niya hindi nasampal kundi nabugbog na bagong panganak. Sa korte po yan ay ebidensya po yan. Admission against interest na nitong si Baby. Dahil sa kanyang bibig nang galing na anak niya yon. Kasi alam niyo po ba sa recognition, kahit halimbawa may mga sulat, may mga video na inaangkin na isang lalaki na anak niya yon, ebidensya po yon. So yung instinct naman itong pinsan na sabihin dito sa asawa, eh yun nga ay obligasyon din niya dahil militaw, biktima po si Mang Nestor. Kaya lang ako'y nahihiwagaan, mukhang inabandonan niya si Ligaya. At sa Article 333 ng Revised Penal Code, tama may parusa ang isang babae na nag-i-apid sa ibang lalaki, bagaman may asawa at buhay pa ang kanya asawa, pero namimitigate po ang liability ng babae kapag ka ang lalaki po ay nang ambado na at nagpabaya sa kanyang pamilya. Kung ang penalty lang ay 6 na taon, o 4 na taon, pwedeng bumaba lang sa 6 na buwan. Ganun po yan ang batas. Pero sa puntong ito ay gusto kong malaman kay Mang Nestor, pinabayaan mo ba si Ligaya? Hindi naman po. Diretsa ang tanong, Mang Nestor, bukod po sa alak, napag-alaman namin, nagsusugal kayo. Kaya sa napapansin ko rin sa kanya, wala siyang interes na magkaso. Dahil sa Rule 110 ng Rules on Criminal Procedure, ang pwede lang magdemanda ng kasong adultery ay ang asawang lalaki. Hindi ang sino man, hindi ang kamag-anak, hindi ang publiko, kasi private crime yan. Kaya kung hindi magdidemanda si Mang Nestor, walang kaso, no case. Siya ang naging dahilan kung bakit naligaw na landas ang kanyang asawa. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Mga kapatid, oras na po para tawagin natin ang babaeng nasasangkot po sa isyong ito. Malalaman po natin mula sa kanya kung ano nga ba talaga ang nangyaring ng gabing yon na sinasabi nitong si Baby. Parang siya pa ang napagsamantalahan. Alamin nga po natin kung totoo rin ang mga narinig ni Ate Imelda na naging usapan ni Baby at ng babaeng ito. Narito po si Ligaya Amante Tarayo. Pasok! Walang yaka. Hindi mo ako inantay kung maliwanag sa'yo. Hindi mo ako Sandali inantay kung lang. maliwanag sa asawa ko. Hindi mo ako inantay
Hindi ka naman na... Binibigyan kita ng ganyan Binibigyan mo ako ng... Bakit sapat pa yung binibigyan mo sa akin? bakit ka Magkasama pa kayo sa sugali ng asawa ko na yan. Magdamang kaya ako nakagawa siya ng kasalanan sa asawa ko. Huwag mo ko Diretsa ang tanong, Aling Ligaya, sino po ba ang tunay na ama ng bunsong anak ninyo? Aminin ko na rin ho, para wala nang gulo, ito po si baby. Bakit po ninyo inilihim kay Mang Nestor? Wala po kasi masyadong ano yan sa sugal, sa alak. Pag uuwi po ng bahay namin po, tiyang ami. Isang buwan, hindi uuwi. Tapos uuwi siya, 150 lang bibigay sa akin. Ang dami ko na utang sa bahay namin, sa tindahan namin. Ang buong kwento at sama ng loob ni Aling Ligaya sa kanyang mister na si Mang Nestor. Sabay-sabay po nating malalaman dito lamang po sa nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Huwag po kayong bibitiw. Kayo po ba ang unang nagpakita ng motibo? Hindi naman po totoo. Oh, hindi naman daw pala, Sana baby. napasandal lang ako. Napasandal lang ako sa kanya. Sus, parang kinikilig pa. Napasandal lang kayo. Eh bakit hindi kayo sa pader sumandal? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Salon de Manila, Plains and Prints, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Gloss Nails, Angel Wings, and Face dito sa TV5. Si Ate Ligaya po ay kasal kay Kuya Nestor, pero dahil nga sa nakita at narinig raw ng pinsan ni Kuya Nestor na si Imelda, na narinig na parang sinabing, ito, pambili ng gatas ng anak ko, na sinabi daw nitong si Baby. Tinanong natin kay Ate Ligaya kung ano ang katotohanan at sinabi mo nga na ang ama ng bunsong anak ninyo ay si Baby. Opo, siya po talagang tunay na ama ng... Paano po ninyo nagawa yun, Aling Ligaya, sa inyong asawa? Paano po naririndi na ako yung isip ko. Hindi po siya umuwi talaga. Wala po kami pagkain. Hindi naman po sapat na binibigay ng pinsan niya na pagkain May namin. problema na nga ho kayo sa 4 na batang kapapakainin, bubuhayin. Bakit nagdagdag pa tayo ng isa? Sa kanya nung nakitulog siya sa... Nakakita ka na ng gwapo. Paano? Pinagmamalasakitan ka niya, akala mo may gusto sa'yo si Bebe. Sinamantala mo. Narinig naman ninyo, Aling Ligaya, sinabi ni Baby na susuportahan lang ang bata pero wala po siyang pagmamahal sa inyo. Tanggap po ninyo yun. Tanggap. Gaano po katotoo na kayo ang naunang magpakita ng motibo? Kaya nga po, Ang tanong ko po, Aling Ligaya, kayo po ba ang unang nagpakita ng motibo? hindi naman po totoo yun. Hindi naman po totoo. Oh, hindi naman daw pala, Parang Baby. napasandal lang ako. Napasandal lang ako sa kanya. Kaya pala Sus, parang kinikilig pa. Napasandal lang kayo. Eh bakit hindi kayo sa pader? Ang sabi ho ni Baby, kayo ang unang nagpakita ng motibo at nagtakip na nga lang daw siya ng unan. Nakita niyo naman po, sa kanya na nagsabi, sumandal lang siya sa akin. Ba't siya sa akin mayaman ka rin. Eh, bakit naman pinatulan mo kasi siya? Hindi ko nga gusto niya, pinakainom na ako ko eh. Tuwan-tuwa ka pa. Ka na nahiya. Ikaw, sobra ka ha. Sobra yung... Lahat ng pagmamalasakit ginawa ko sa'yo, tas ganyan lang palang gagawin, kapal ng mukha mo. Papakahirap ako sa trabaho. Ikaw sa oras, papakahirap. Yan, nabubwisit na sa inyo si Aling Imelda. Nagagalit, sumasakit na ang ulo mo. Pati kasi ako nadadamay, naiinis ako. Eh, parehas mo pa. Ay, naku, tas pati ako naalas na kayo. Lang kayo sa karon. Gusto lamang naming balikan si Attorney Acosta dahil gustong malaman ng ilan sa mga kababaihan dito sa studio. Eh, yun naman po bang ginawa ni Aling Ligaya na siya ay sumiping kay Baby
grounds po ba yun para siya naman po ay hablahan ng annulment ni Mang Nestor? Sexual infidelity, yun po ay ground for legal separation. Ano Yun. naman po yun? Ibig sabihin ay pwede pong payagan sa hukuman na magkaroon ng paghiwalay. Pero yung bingkulong nandun pa rin. Dahil ang psychological incapacity po, dapat meron po yung gravity, concurrence, at talagang maraming manifestation at hinahatulan ng hukuman. Napakahigpit po ng hukuman dyan. At ang problema lang, iniisip ko lang kung totoo yung sinasabi nitong si Baby dahil binata yata siya, no? Na siya ang mismong nag-initiate at gumawa lahat ng acts ay mismong si Aling Ligaya. So parang lumilitaw na-rape pa itong si Baby nga at may yung acts of lasciviousness ng isang babae. At kung may karanasan ay si Aling Ligaya, wala pa sa buhay na ito. Ay pwede rin mag-demand, makasuhan itong si, kasi lasing yata nung si no? Si Baby, lasing po. Lasing siya. At ang mga lalaki kasi, kaya nga sinasabi ng nanay ko, ang mga kababaihan, hindi dapat didikit-dikit sa lalaki. Kasi parang kahoy na babadman sa tubig, pag nadagandang ng init, sa pilitang magdidikit. Ang mga lalaki always ready yan. Kumbaga, ang mga babae, hindi dapat dikit ng dikit sa mga lalaki dahil ikaw mismo magiging dahilan para may mangyari sa inyong dalawa na later on pagsisisihan nyo. At yun naman ang sinabi ko nga, attorney, bakit doon pa nadikit kay Baby, pwede namang sa pader na lang? Ayun na nga bakit ko Ganun para siya. sandal? Doon sa nasandal. Kasi nga, may mga pangangailangan si Ligaya. Mga kasawsawan, oras na po upang dumaan ang ating mga panauhin sa isang talaga naman pong masinsinang counseling. At sana nga po ang kanilang mga puso at isipan ay maliwanagan po sa magiging counseling na ibibigay ng ating trio tagapayo. Kasi po ma'am, wala naman po kasi kinalaman po yung bata. Kawawa ko Hindi, ang presumption kasi born within a valid tama, marriage. Kaya mapapangalan talaga sa kanya yun. Kasi pag pinangalan naman sa iyo, yung bata ang magdudusa habang panahon, illegitimate siya. Kailan kay kinasal niya nung 13 anyos na siya? Ilan taon ba yung panganay niyo? Dito may son? 18. Magdi-18 na? O ba't hindi pa nalang pagtrabahuhin? Doon po sa counseling na ibinigay sa inyo ng ating trio tagapayo, hangad po namin dito sa face-to-face na sana nga po pinahalagahan nyo yun, inisip nyo po ninyong mabuti at talaga pong malaki ang maitutulong nun sa inyo. Meron pa po silang mensahe na nais iwan po sa inyo ngayong umagang ito. Unahin ko lamang si Attorney Acosta. Kanina ay nakausap ko nga silang lahat. Naalala ko ang kasabihan na kung ikaw man ay nagkasala, subalit kinikilala mo ang iyong pagkakasala at nakahanda kang magbagong buhay, ikaw ay tatanggap ng kapatawaran sa Diyos na may lalang. Huwag ka lang magyabang sa harap ng Panginoon at sa harap ng batas. Ngayon, dito naman kay Baby, ang sabi ko sa kanya ay kilalanin din niya ang kanyang pagkakamali at pagkakasala. Hindi niya dapat i-justify na aksidente lang yung nangyari dahil kahit sabihin pa niyang lasing siya, ay gising naman siya. At alam din niya ang nangyayari at nagaganap sa mga oras na sila ay magkatabi ni Aling Ligaya. So si Mang Nestor naman, naku naman, panagutan mo naman yung mga anak mo at ang iyong asawa. At sana magbagong buhay ka na. Tama, nagpapakasikap ka sa hanap buhay mo, pero dapat yung kinikita mo hindi napupunta sa alak at sa sugal. At sabi ko nga, huwag ikaw ang maging daan para magkasala ang iyong asawang babae. Ang mga babae ay dapat minamahal. Hindi rin sapat ang perang iaabot mo. Ang mga babae kahit hirap na hirap ang katawan sa paglalaba, pamamalansa, pagluluto, pag-aalaga sa mga liliit na anak, yun lang maramdaman nilang minamahal sila ng asawang lalaki ay sapat na nakapagpapaalis at nakapapawi na ng pagod. Mabubuhay kami sa pagmamahal at mabubuhay kami sa pagkandili na may pagmamalasakit. Maraming pong salamat, Attorney Presida Rueda Acosta. Dr. Camille? Nung nagkikwentuhan nga kami kanina, ako'y talagang medyo talagang napabuntong hininga dahil ang kanilang mga anak ay hindi nag-aaral.
isa sa mga obligasyon at responsibilidad ng magulang ay paaralin ng kanilang mga anak. Sabi ko nga, may mga public schools naman at magagawa ng paraan nito na talagang kung kayo ay nakatutok bilang mga magulang, ay makita nyong ipasok at enroll ang mga batang ito sa eskwelahan. Pero hindi pa naman din po huli ang lahat, lalo't gusto nyong maiayos ang inyong pamilya, na sana ay magawan nyo ng paraan na talagang kahit papaano, kung hindi man po pumapasok ngayon ng mga bata, ay i-enroll nyo sa susunod na taon. At the same time, paalala lang po sa lahat po ng mga, kung meron pong mga ganitong klaseng adventure na gusto nyo mga one night stand, sana maintindihan nyo, meron din po mga complications na pwedeng mangyari. Hindi lang po itong sabihin sa mga kababaihan, pero ito rin po ang isang pamamaraan na talagang nagkakaroon po ng mga STD at AIDS ang mga tao dahil na rin po sa kababayaan. Sana po maintindihan niyo po yun. Yun lang po. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny. Kung tayo po ay nagkakasala, palagi nating sinasabi bilang depensa sapagkat kami tao lamang. Yan po ginagamit natin bilang defense mechanism kung tayo ay nagkakasala. Pero hindi yun ang simula. Nasasaad po sa ating kasulatan sa aklat ng Henesis na pinagbawalan ng ating Panginoon na kainin po ang pinagbabawal na prutas galing sa isang puno ng kaalaman, the tree of knowledge. Dito po ay pinakita na ang tao po ay pwedeng pumili kung anong dapat gawin at iwasan po ang mali. Ngunit pinili po ng ating unang magulang, si Adan at Eva, na suwayin ang Panginoon. Kung anong pinagbawal, yun ang kanilang ginusto. Kaya nangyayari po ito sa ating buhay. Kung ano ang pinagbabawal, yan po ang sinusuway at gustong gawin ng tao. Ngunit, sa'yo po baby, bilang isang tao na may takot sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin nga ang iyong sa baba mo lang ang nagkasala. Hindi dito sa ulo, walang kasalanan yung ulo mo. Ngunit isang tao ka lang. Kung ano ang dikta ng isip mo, yun din gagawin ng buong katawan mo. Kaya may kooperasyon ka rin sa nangyaring kasalanan ninyong dalawa ni Aling Ligaya. Kaya aminin mo na nagkasala ka. At sa Aling Ligaya, hindi mo sabihin na ginadjustify mo na sa pagkukulang ni Kuya Nestor ay ginawa mo yon. Ay hindi po. Bilang depensa o dahilan na tayo nagkasala. At ikaw naman, Kuya Nestor, huwag mo sabihin sapagkat ikaw tao lamang, kaya nakapagsugal ka, kaya uminom ka o anuman na kasalanan. Dapat ay nakita mo na ang iyong mga anak ay walang kinakain, ang iyong asawa ay walang hanap buhay na sapat, ay dapat hindi mo na iginasto o sinugal ang pera ngayon, bagkos ay pinadala mo kay Ligaya o pag-uwi mo ay malaking perang may bibigay mo. So lahat tayo ay may kasalanan. Aminin natin yan. Ariyan naman ang Panginoon na palaging handang magpatawad kung tayo rin ay nangangakong magbabago na. So baguhin natin. Baguhin mo ang buhay mo, Aling Ligaya. Kung nais mo magbalik, magkabalikan kayo, umpisahan nyo. Kasi mula, pakita ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Kawawa naman ang iyong mga anak, di ba? Nariyan ang Panginoon na tutulong sa mga taong naghihirap. Marami pong salamat, Reverend Father Sonny Merida. Ate Ligaya, narinig mo naman ang sinabi ng ating tagapayo. Kami dito sa Face to Face, nagsisilbi lamang ilaw dito sa napaka-madilim at magulong problema ang pinagdadaanan ninyo. Kaya nga po, humingi nga po ako ng tawad sa asawa ko. Patatawarin niya pa ako eh. Bibigyan niya pa ako pag isang pagkakataon. Pwede akong humingi ng tawad sa'yo sa ginawa kong kasalanan sa'yo. Alang-alang na lang sa mga anak natin na 4. Gusto mo na nga rin po kami umuwi sa bahay namin kasi kinukulit na ako ng 2 kong anak kasama. May 2 anak po kasi akong kasama anak namin. Kinukulit pa akong umuwi na sa amin, sa bahay namin. At ikaw din naman, baby, huwag ka rin naman masyadong proud at para bang mayabang. May naging pagkakasala ka rin. Siguro naman
naman marapat lang na humingi ka rin ng tawad kay Mang Nestor. Siya ka na. Yung nagawa ng pagkakamali, Sana, naging akal na sa atin itong nangyari na to. Sana magawa mo na yung obligasyon mo sa mga anak mo. Baka wala nang ibang tao na makakakita na tutulong. At baka susunod, mangyari na naman ulit. Baka maiwasan na lang ulit natin. Kasi kaya nga tayo nagpamilya dahil kaya nating gampanan, di ba? Kapamilya sa kanya. Aling Imelda, bilang kayo po ang parang tumatayong ate po ni Mang Nestor at ni Kasi pareho, Ligaya. kung patay na yung magulang niyan eh. Opo. Ako naman po, Te Ami, ang masasabi ko lang sa kanila, tao nga lang din. Kaya lang sana, huwag niya nang ulitin. Kasi kahit na ba sabihin mong minsan nagagalit din kasi ako rito eh. Huwag mo na uling huwag ka na uling kakaliwa. So, Mang Nestor, pwede na pong umuwi si Ate Ligaya sa inyo po. Opo, ma'am. Pinapatawad niyo na po siya. Pinapatawad ko na po siya, ma'am. Baka naman pag nalasing, bugbugin niyo na naman. Nag-away na naman kayo ha. Ayoko nang maulit yun. Ako, Diyos ko. Aling Ligaya, kayo po ay pinapatawad na. Maipapangako po ba ninyo na hindi Amina na po tayo mga kapatid, anong aral na naman po ba ang ating natutunan ngayong umaga? Sabi nga po nila, ang bawat mag-asawang pinagbuklod po ng puong may kapal ay magsasama sa hirap at ginhawa. Magkasama po silang susolusyonan at papasanin ang bawat pagsubok po ng kanilang pagsasama. Lagi po sana natin isaalang-alang ang mga kapakanan ng ating pong mga anak. At tandaan rin po sana natin na ang kakulangan ng ating pong mga kabiyak sa buhay ay hindi po kailangan pinupunuan ng iba. At dahil marami pang ang ibang paraan upang mapunuan ang bawat pagkukulang ng ating mga kasama sa buhay. Ika nga sa kasabihan, upang mailabas ang the best ng iyong mahal sa buhay, ay ipakita mo muna ang the best sa sarili mo. Maraming salamat at sinamahan po ninyo kami ng isang oras na naman. Thank you. At salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Sa ating sausawero at sausawera. Sa ating pong mga bisitang nagpaunlak po ng kanilang kwento ng buhay, maraming salamat po. At sama-sama pa rin po tayong, siyempre bukas, natatalakay pa rin po sa bawat tunay na kwento ng buhay na magbibigay po sa ating lahat ng aral at inspirasyon. Ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Si Isis na makinig. Sino si Michael? Barkada ko po, pero matagal na po siyang may gusto sa akin. Minsan, niyaya niya akong uminom doon sa kwarto niya. Tuwing gabi, tumatawid sa bahay ng ibang lalaki. Si Marlene umakit sa bahay, nag-away sila ng anak ko, hating gabi, nabuburaw ang tulog ko. Nakakasandalo sa kapitbahay, nagagalit na yung kapitbahay ko. Pinalangan ng asawa ko na nandun ako lagi. O yun, akala! Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Lunes, bago ang balita ang tapat sa tanghaling wagking